Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng balita, ang balita ngayon. Title, Sasapakin ang pagmumukha ni Ridon. Ipinaiimbestiga ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Interior and Local Government ang umano'y pagbabanta sa kanya ng Libak Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial. Ito ay matapos ibahagi ni Ridon ang screenshot ng umano'y mensahe mula sa account na nakapangalan kay Celestial na nagsasabing, pag nasapak ko ang mukha mo, ewan ko lang. Pag hindi naman niya sasapakin ang mukha mo, di ba? Kapag, oh, kapag nasapak ko ang mukha mo, ewan ko lang. Palagay ko, iba yung Ridon, sasapakin ko ang mukha mo. Oh, very clear yun. Ito naman, pag. Parang, di ba may kondisyon? Parang kay BP Sara din eh. Kung mamamatay ako, ito na, kapag nasapak ko ang mukha mo, iwan ko lang. Samantala, sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng kampo ni Celestial na nahack umano ang Facebook account ng konsihal. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi siya kumbinsido sa naturang paliwanag kaya hiniling niyang imbestigahan ng CICC at DILG ang insidente upang matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng mensahe. Ayan, pag masapak ang mukha na yan, baliwala dahil matibay. Di ba? Bilog na bilog ang mukha eh. Ang ilong lang ang pinakagwapong parte ng mukha ni Congressman Ridon. Ano sa tingin nyo? Di ba ilong? Okay. So, konsihal ka, no? Kung ako ay isang konsihal ng isang bayan, kahit galit pa ako sa administrasyon, palagay ko mahirap yung magganyan ka. Kasi under ka ng DILG. Sila yung powers that be. Eh si Ridon, kakampi ng administrasyon. Parang malabo na itong konsihal Tony Celestial, Ton Celestial, parang malabo na ganyan ang kanyang sasabihin. Yan ang aking paningin. Kasi alam niya, mareresbakan siya. Dahil pagiging konsihal niya. Kung ordinary citizen, baka pwede. Yung wala kang pwesto sa gobyerno, pwede. Kaya lang, mahirap magsalita ng ganyan pag nasa gobyerno ka ngayon. You must toe the line. Maliban lang, yung talagang, example, sino bang mga local government officials ngayon na nagsasalita laban sa Administrasyong Marcos? Maliban lang sa Davao, si Mayor Baste, yung mga local officials sa Davao, wala silang takot eh. Talagang binabatikos nila. But aside from Davao, wala na akong alam na mga governors, mayors, councilors na bumabatikos sa tahimik sila lahat. Kasi wala silang magawa. They are powers. Kailang, pagdating na ng eleksyon, yan na. Mag-iiba na ng ihip ng hangin yan. Pag next year, makikita mo na. Lalo na kung ma-acquit si BP Sara sa kanyang impeachment trial.
Diyan na magsisimula. Balimbingan na ang mga politiko. Yan ang kakaamoy na sila ng, para silang mga langgam, pumupunta na kung nasaan ang matamis. Kaya mangyayari, ang Pangulo, yun na yung tinatawag na lame duck president. Lalo na ngayon, lumabas yung second quarter survey ng Publicus Asia na ang net satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang buong kabinete is umabot ng negative 27. Sa naunang survey ng Pulse Asia at saka SWS, negative 15, negative 13. Lalong bumulusok sa Pulse Asia survey, negative 27. 23% lang ang nag-a-approve sa performance ng Pangulo, Administrasyong Marcos. 50% hindi nag-a-approve. Laki. So, next year, abangan natin. Marami ng mga governors, mayors, kasi walang kapanapanalo eh. Sino ba ang malakas na kandidato nila? Ang mga lumalabas lang na pangalan yan lang si John B. Cremulya na sa mga surveys nasa 1 to 3% lang ang rating niya kumpara kay BP Sara 30+%. So, balikan natin. Congressman Ridon. Anong ibig sabihin nito? Maraming galit. So kung nahack yun, ako most likely naniniwala ako na nahack. So yung nanghack, yan, ginamit niya yung, kasi konsyal mayroong dating. Kasi kung ordinaryo lang na netizen, okay lang yun. Kailan konsyal? Tapos sasapakin ang mukha ng kongresista, magandang dating. Taga Mindanao pa. So sige, imbestigahan niyo. At parte yan ng demokrasya, yung ganyan na ibuhos ang galit, parang BP Sara rin. Pag may nangyari sa akin, ganito rin ang gagawin ko sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay sa Tabangan og Yero. So mao na ni ang itsura sa iyang atop. So mao na ni ang kadako sa buslot sa atop niya nga yero. Makita gyud nato nga panagad karaan na gid mga yero. Ipangbutangan lang og mga kahoy diya tungod kay kung muulan. So kining dinhi dapit sako lang gani ang ilang ginabutang tungod sa ulan. So karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon. O karon akong makita nga human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga yero. So napulihan na gyud tong ilang mga atop nga daot na kaayo. Napulihan na gyud tong mga buslot. So karon human na gyud sa pag-atop.
Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Napulian na gyud to ang among atop nga napulo na kapin ka tuig. Salamat kaayo. May magantos sa ulan kay dili na matuluan. Oo, so salamat kaayo. Salamat kaayo.